whispered nightmares. Magandang gabi, Boss Pao. Ako si Christopher. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas sa isang lumang mansyon na matatagpuan sa isang tahimik na bahagi ng Tagaytay, malapit sa lumang kalsadang papunta sa Alfonso, Cavite. Ang mansyon na iyon ay matagal nang inabandona, Boss Pao. Ayon sa mga matatanda sa lugar, pagmamay-ari daw iyon ng isang mayamang pamilya noong dekada 70. Ngunit bigla na lamang silang nawala sa lugar matapos ang isang trahedya na hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari. Simula noon, walang naglakas loob na tumira roon. Isang gabi, nagkayayaan kaming magkakaibigan na pumunta roon para lang mag-explore. Bandang 10:00 na ng gabi nang makarating kami. Madilim ang paligid at tanging ilaw lang ng sasakyan namin ang tumatama sa lumang gate na kalawangin na. Pagpasok namin sa bakuran, agad naming napansin ang laki ng mansyon. 3 palapag ito, may sirang balkonahe at napapalibutan ng matataas na puno na parang matagal nang walang gumagalaw. Pagpasok ko sa loob ng mansyon, agad kong naramdaman ang kakaibang lamig kahit hindi naman malamig ang panahon. Amoy luma ang hangin, parang kahoy na matagal nang nababasa. Habang naglalakad ako sa mahabang hallway, napansin ko ang mga lumang larawan sa dingding. Mga larawan ng isang pamilya na tila masaya, pero ang mga mata nila sa litrato ay parang nakatingin kung saan man ako pumunta. Habang papunta ako sa hagdan, papuntang 2 palapag, may narinig akong mahinang kaluskos sa itaas. Akala ko noong una ay daga lang o hangin. Ngunit nang tumapat ako sa gitna ng hagdan, biglang tumahimik ang buong mansyon. Walang hangin, walang tunog. Pagdating ko sa 2 palapag, napansin ko ang isang mahabang koridor na may mga pintuan sa magkabilang gilid. Habang naglalakad ako roon, bigla kong nakita sa dulo ng hallway ang isang anino na dumaan sa pagitan ng 2 pintuan. Hindi iyon mukhang tao, Boss Pao. Mas matangkad ito at tila baluktot ang katawan. Dahan-dahan akong lumapit dahil akala ko ay isa sa mga kaibigan ko ang nagbibiro. Ngunit habang papalapit ako, unti-unting lumalamig ang paligid at parang bumibigat ang pakiramdam ng hangin. Nang makarating ako sa dulo ng hallway, doon ko mismo nakita ang elemento. Nakatayo ito sa loob ng isang lumang kwarto, Boss Pao. Nakalahating bukas ang pinto. Ang itsura nito ay parang matandang lalaki na sobrang payat. Mahaba ang mga daliri at halos kulay abo ang balat. Ang mga mata nito ay sobrang itim na parang walang puti. Hindi ito gumagalaw pero nakatingin ito direkta sa akin. Sa sandaling iyon ay parang tumigil ang oras, Boss Pao. Hindi ako makagalaw at pakiramdam ko ay may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Unti-unting gumalaw ang ulo ng nilalang at tila sumunod ang tingin nito sa bawat maliit kong galaw. Walang tunog sa paligid, maliban sa mabagal kong paghinga. Nang bigla na lamang nagsara ng malakas ang pintuan ng kwarto, kahit walang hangin, doon ako natauhan at tumakbo pababa ng hagdan. Paglabas ko ng mansyon, nakita ko ang mga kaibigan ko na naghihintay sa labas at halatang takot din dahil may narinig daw silang malalakas na yabag sa loob kahit wala naman silang nakitang tao. Mula noon, Boss Paway, hindi na ako bumalik sa mansyon na iyon sa Tagaytay. Ngunit hanggang ngayon,
malinaw pa rin sa isip ko ang itsura ng elementong nakita ko. At ayon sa isang matandang nakausap namin sa Alfonso kinabukasan, may matagal na raw talagang nagbabantay sa lumang mansyon na iyon. Isang nilalang na hindi na kailanman umalis mula nang mangyari ang trahedya sa pamilya na dating nakatira roon. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Dominic. Ang ikikwento ko ay isang karanasan na nangyari sa akin ilang taon na ang nakalipas. Habang ako ay nag-aaral pa sa isang pampublikang high school malapit sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Hanggang ngayon, Boss Pao, hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon. Dahil ako mismo ang nakakita sa isang bagay na hindi maipaliwanag ng normal na isip. Nangyari ito isang gabi ng Oktubre, kung kailan kami ay abala sa paghahanda para sa isang school event. Dahil kabilang ako sa student council noon, napilitan akong manatili sa paaralan hanggang gabi kasama ang ilang kaklase upang tapusin ang dekorasyon sa auditorium. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, Boss Pao, isa-isa nang umalis ang mga kaklase ko dahil kailangan na nilang umuwi. Naiwan ako sandali upang ligpitin ang mga natirang gamit sa isang silid-aralan sa ikatlong palapag ng lumang building ng paaralan. Ang gusaling iyon, Boss Pao, ay kilala sa paaralan bilang pinakamatanda. Ayon sa mga gwardya, itinayo pa raw iyon noong dekada 70. Habang naglalakad ako sa mahaba at tahimik na koridor, napansin ko kung gaano kabigat ang pakiramdam ng paligid. Tanging tunog ng hangin at paglangit-ngit ng mga bintana ang maririnig. Mula sa labas ng bintana, Boss Pao, ay tanaw ko ang madilim na bahagi ng school grounds at ang ilang ilaw mula sa mga bahay sa bandang purview. Pagpasok ko sa silid-aralan, agad kong nilapag ang mga karton at tape sa mesa. Ngunit habang ako ay nag-aayos, napansin ko na tila may dumadaan na anino sa may dulo ng classroom. Akala ko noong una ay ilaw lamang mula sa labas o baka may dumaan na pusa sa koridor. Ngunit nang muli kong itaas ang ulo ko, napansin kong may kakaibang presensya sa likuran ng huling hanay ng mga upuan. Sa pagitan ng mga lamesa ay may nakatayong maitim na hugis na parang tao. Hindi ito gumagalaw, Boss Pao. Ngunit malinaw kong nakikita ang anyo nito dahil sa kaunting liwanag mula sa hallway. Ang mas nakakatakot ay wala itong malinaw na muka. Puro itim lamang na parang anino na kumapal at nagkaroon ng anyo. Unti-unti akong nilamig, Boss Pao, at nanindig ang balahibo ko. Sinubukan kong kumurap at umiwas ng tingin sa pag-aakalang baka guni-guni lamang. Ngunit nang muli akong tumingin sa likuran ng classroom, mas lumapit na ito sa pagitan ng mga mesa. Dahan-dahang gumagalaw ang anino na parang naglalakad, ngunit walang tunog ang bawat galaw nito. Doon ko napagtanto na hindi ito ordinaryong anino. Walang ilaw na gumagalaw upang gumawa ng ganoong hugis. At higit sa lahat, malinaw kong nakikita na parang nakatingin ito sa akin, kahit wala itong muka. Bigla akong nakaramdam ng matinding takot, Boss Pao. Kinuha ko agad ang bag ko at mabilis na lumabas ng silid-aralan. Habang naglalakad ako papalayo sa koridor, naramdaman ko na parang may sumusunod sa likuran ko kahit wala akong marinig na yabag. Nang makababa ako sa ground floor kung saan naroon ang guardhouse, saka lamang nawala ang mabigat na pakiramdam.
Kinabukasan ay ikinwento ko ito sa isang matandang gwardya ng paaralan. Doon ko nalaman na matagal na raw may mga estudyanteng nakakakita ng kakaibang anino sa ikatlong palapag ng lumang building. Lalo na kapag gabi at halos wala ng tao sa paaralan. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako malapit sa lumang gusali ng high school na iyon sa Quezon City, hindi ko maiwasang maalala ang gabing nakita ko mismo ang isang elementong hindi dapat nakikita ng ordinaryong tao. At mula noon, hindi na ako kailanman nagpaiwan mag-isa sa paaralan kapag sumasapit ang gabi. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.